Opisyal nang natanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinal na ulat ng EDCOM-2 at ang 10-year NATPlan roadmap na naglalayong solusyonan ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas. Si Camille Gonzalez, una sa balita. Natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinal na ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, kasama ang NATPlan sa isang seremonya sa Malacanang Palace kahapon. Dumalo sa turnover sina Leyte 1st District Martin Romualdez, EDCOM-2 Co-Chairpersons Representative Jude Asidre at Representative Roman Romulo, kasama sina Commissioners Representative Zia Adyong, Representative Steve Solon at Representative Ana Victoria Veloso Tuazon, kasama rin si Representative Faustino Bojedi III upang saksiyan ang pag-abot ng mahalagang report sa Pangulo. Ang pinal na report ay pinamagatang Turning Point, A Decade of Necessary Reform. Nilalaman nito ang 3 taong pag-aaral ukol sa kasalukuyang estado at mga kakulangan sa sistema ng pagkatuto sa bansa na may layong maglatag ng mga kritikal na reforma upang tugunan ang nararanasang krisis sa edukasyon. Kasabay nito, natanggap din ng Pangulo ang National Education and Workforce Development Plan o NATPlan para sa taong 2026 hanggang 2035. Ito ay isang 10 taong estratehikong panukala na binuo ng EDCOM-2 upang tugunan ang krisis sa edukasyon at ihanay ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino sa mga pambansang layunin ng Pilipinas. Sa naturang seremonya, agad na ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapatupad ng mga reforma mula sa EDCOM-2. Binigyang diin niya na hinihimok ng pinal na report ang pagtutulungan ng gobyerno, mga guro at iba't ibang industriya upang agarang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Representative Jude Asidre, ang mga resulta sa pinal na report ay realidad na matagal nang pinapasa ng mga estudyante, guro at pamilya araw-araw. Aniya, ang NATPlan ang magsisilbing sustainable action upang masiguro na magiging progresibo ang lahat ng mag-aaral sa mga susunod pang taon. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Camille Gonzalez, alauna sa balita, Congress TV.